So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Alam nyo, grabe, a quick update lang to mga minamahal Sumakit ang ulo ko. Meron na naman po tayong panibagong pet peeve. Mga minamahal, walang iba kundi si Congressman Rodante Marcoleta. Ano ba naman yung nangyayari dito kay Marcoleta? Alam nyo, sa totoo lang mga minamahal, nung una hangang-hanga ako dyan. Matalino naman talaga yan Matalino, may utak, magaling. Hindi ko alam kung bakit parang nilamon na siya ng sistema at nilamon na siya ng pagiging fanatiko ng mga dutae. Hindi ko lubos maisip mga minamahal na aabot na siya sa punto na sinabi niya, mismong galing sa bibig niya, na kaya hindi daw po umattend itong si Vice President Sara Duterte sa budget hearing kanina. It is not because hindi daw maganda yung mga tanungan. Hindi daw maganda yung the way na magtanong ang mga kongresista doon. So ano yung gusto mong itanong kay Sara Duterte? Bibihin? Gawing baby si Sara Duterte? Yung mga misuse of public money, okay lang, hayaan. Hindi questionin yung libro. Diba? Yung nabubulok na Nutriban, yung mga gatas na kinuha, diba? Yung mga questionabling bilyon-bilyong pondo ng taong bayan, milyon-bilyon na pondo ng taong bayan. Hindi ko questionin. Ganun ba yung gusto mo? Congressman Rodante Marcoleta. Kaya nga, hindi ko lubos maisip na bakit umabot? Diba? Sa punto na dinidefend mo na. Hindi ka na yung nagpapahalata. Kumbaga halata na talaga Diba? Hindi ka na yung low-key. Dati low-key lang siya na pinapagtanggol niya si Sara Duterte at yung mga Duterte, diba? Pero ngayon mga minamahal, talagang lantaran na. Noon nung lumabas yung video na si PBBM is nag-a-addict daw, yung AI na video mga minamahal, alam nyo kung ano yung sabi ni Rodante Marcoleta? Dapat daw magpa-drug test ang ating presidente. Patunayan niya daw na wala siyang sakit. Yan po yung sinabi niya sa isang interview, mga minamahal, na kung hindi totoo daw yung sinasabi ng mga vlogger at yung nilabas na video, dapat sana nagpa-drug test ang presidente. Yan yung sabi niya, na dapat daw magpa-drug test at patunayan daw ng presidente na siya daw ay walang sakit. Like, in the first place, bakit papatunayan ni PBBM na wala siyang sakit? Na in the first place yung mga minamahal, sila yung nag-aakusa. Dapat yung nag-aakusa, yung magpapatunay na may sakit ang ating presidente at addict itong ating presidente. Diba? Sila yung magpapatunay, sila yung nag-aakusa Pero yung the way na uutusan mo ang ating presidente, hindi naman ata tama yun. At bakit siya magpapadrug test? Alam niya naman yung taong yun, sinisiraan lamang siya. Diba? Sabi pa nga ni Harry Roque, walang sino man ang pwedeng makapag-utos sa kahit sino mang presidente. Yan yung sabi niya noon kay former President Duterte. Bakit parang tila baga inuutusan mo ang ating Pangulo? Tapos ngayon, sa nangyaring budget hearing, hindi nga dumalo si Sara Duterte, pero naging parang tila baga spokesperson itong si Rodante Marcoleta ni Sara Duterte. Like, okay lang sa'yo na gumawa siya ng libro na siya yung author tapos pera ng taong bayan ang gagamitin? Okay lang ba sa'yo yung bilyones na pera na sinasabing dinonate daw sa Nutriban, ganyan-ganyan, sa mga gatas, diba? Para sa feeding program. Pero hindi mo man lang questionin yung mga nabulok, yung mga gatas na kulang. Ganon, di ba mga minamahal? Yung paggasta ng 125 million confidential funds within 11 days, gusto mo, hayaan lang? Like, di ba mga minamahal, nagigets niyo yung punto ko? Paano ka magiging effective leader kung yung corruption ay tinotolerate mo? Kaya nga naiinis ako. Actually, nung pinapanood ko yung budget hearing mga minamahal, pikon na ako. Maayos po yung ginagawang pag-question ni tawag dito yung si Raul Manuel pati si Franz Castro, kasi ang kailangan natin dito is yung totoo, malaman ng katotohanan. Paano natin malalaman ng katotohanan kung si Sara Duterte ay absent?
Di ba? Tapos, imbes na magpaliwanag, ang ginawa niya, wala talaga mga minamahal. Wala man lang siya yung may sakit na ganun. Wala. As in, wala talaga mga minamahal. Pinanindigan niya yung pagiging bastos. So, okay lang din ba yun na binastos niya ang Kongreso? Na siya mismo humihingi ng budget, dapat sana siya yung lumuluhod, dapat sana siya yung umiiyak, dapat sana siya, ito yung, kumbaga, nagmamakaawa na ibigay yung pondong gusto niya. Bakit parang tila baga, siya pa yung nagmamataas? Siya pa yung feeling above the law. Like, walang makakapigil sa kanya. Ito yung gusto niya masusunod. Like, bratinelya. Spoiled brat, malala mga minamahal. Kaya nga yung end speech ni Congressman Elizalde ko, ang ganda. Talagang tumiklop dito si Marcoleta sa naging huling statement ni Elizalde ko. Mga minamahal, panoodin natin to ha. Tiklop dito si Marcoleta, pakinggan nyo. Natin kahapon ang part 1 ng video message ni Vice President Sara Duterte kung saan nililihis na naman niya ang mga issue. Tama. Talaga pong tatak Duterte na yata ang pambubudol. Mula sa... Diba? Tiklop, budol, nireal talk, trash talk. Mga minamahal, ito yung gusto ko. Diba yung mga taong wala nang atubili, sabihin nyo kung ano yung nasa loobin nila yung talagang totoo. Diba? Pambubudol, kasi totoong budol naman talaga. Continue. Peking war on drugs, Nako. peking good governance, Nako. peking pagkontra sa korupsyon, Nako. at ngayon, peking sagot sa mga issue. Correct. Una, simpleng tao lang daw siya, pero mahigit 400 bodyguards. Siya lang po ang kaisa-isang Vice President sa kasaysayan ng Pilipinas na may ganon kadaming security. Tingnan nyo, hindi makasalita dito si Marcoleta. Kinall out ba yan ni Marcoleta? Wala. Dinefend niya lang yung budget ni Sara Duterte. At kaya hindi daw siya umaten kasi ganito daw yung ugali ng mga kongresista. Hindi po yan pangiipit kay Sara Duterte. Real talk po yan kasi yan po yung totoo. With facts and evidences. Hindi po sa pinagtutulungan walang tulungan dito. Real talk yan kasi yan yung totoo. Kaya bakit nagagalit ka, Marcoleta, na hindi ka naman kasama sa issue? Gumagawa ka na naman para umingay yung pangalan mo no? May sarili pang Vice Presidential Security Group. Never happened in the history of the Philippines. Diba? Nag-iisa nga siyang humarap sa pagdinig ng Committee on Appropriations, pero sangkaterba naman ng bodyguards sa labas ng conference room. Humiling pa ng pagkain para sa 100 gwardiya na dala-dala niya at hindi naman kinain. Diba? Hindi po ba't pangiinsulto at pag-aaksaya ito ng resources ng gobyerno? Pangalawa, sinasabi niya, hindi lang daw sanay ang ilang miyembro ng Kongreso na hindi makuha ang sagot na gusto nila. Karapatan at trabaho ng Kongreso ang pagbubusisi ng budget. Ang hindi niya pagsagot sa maayos na tanong at lalo pa ang hindi niya pagdalo sa hearing ngayon ay nagpapakita na kawalang respeto at Real talk. Bastos, sa madaling sabi, ang hindi niya pagdalo, ang hindi niya pagsipot sa hearing, pambabastos, walang respeto. Well, kung sa bagay, hindi niya nga nirespeto ang pera ng taong bayan, kayo pa kaya ng mga nagtatanong, di ba? Talagang literal na, nasanay kasi siya sa panahon ng kanyang ama, na lahat ng kanyang gusto na pagbibigyan. Tapos na yung termino ng iyong ama, respetuhin mo yung nakaupong administrasyon ngayon. Kung gusto mo, tumakbo ka bilang presidente. Ganon ka simple. Dami mong kuda, punyeta. galang sa mga kinatawan ng taong bayan. Hindi lang po kongresista ang winalanghiya niya dito, kung hindi ang buong sambayanang Pilipinas. Tama. Tinatakpan niya ang hindi pagsagot sa tanong sa pamamagitan ng pag-iinsulto sa mga kongresista
na ginawa lang naman ng kanilang mga trabaho. Gusto nila ang interbranch courtesy pero siya mismo walang kortesiya sa Kongreso. Tama. Pangatlo, malinaw na pambubudol o panlilinlang sa mga Pilipino ang pagsasabi niyang kinikilala niya ang kapangyarihan ng Kongreso sa budget. Malinaw naman sa tao, live sa TV at internet, kung ano ang kanyang asal. Wala siyang sinagot ni isa man lang na tanong ng mga kongresista. Abogado Puro panliligaw. Yung ginagawa ni Sara Duterte, abogado pa man din. pa naman siya, pero mukhang absent siya nung tinuro ang prinsipyo ng separation of powers. On fire, mga minamahal, yung real talk ni Congressman Elizalde ko. Abogado ka pa man din, pero mukhang absent ka nung tinuro sa'yo yung mga balaod. Diba, mga minamahal? Ito yung maganda to. Ipasok nyo to bilang senador. Diba, nanununog. Marunong sumunog, mga minamahal. Kumbaga, kahit nga si Rodante Marcoleta, nung hinarap sa kanya yung camera, gano'n na lang siya, oh. Sunog. Tapos after nito, ng pagsalita ni Congressman Elizalde ko, biglang si Marcoleta, low tone na. Tone down. Tone down na. Itong si Marcoleta, meron ng po, ma'am, ganyan. Diba ako ninyo? At Kongreso bilang co-equal, kapantay ng sangay ng gobyerno ng ehekutibo. Batay sa ating representative democracy, ang mga kongresista ay binoto bilang kinatawan ng taong bayan. Kaya kapag ang isang kongresista ay nagtatanong sa paggamit ng budget, siya ay nagtatanong hindi lang bilang individual, kundi bilang kinatawan ng Pilipinong bumoto sa kanya. Demokrasya at hindi po tayo monarkiya. Wala tayong hari at reyna. Tama. Sunset na po ang dating administrasyon. Lubog na. Kaya wala Sunset na po. Lubog na. Real talk na naman, mga minamahal. Bars. Kumbaga sa flip top, +1 kay Congressman Elizalde ko. Sabi niyo, sunset na po yung nakaraang administrasyon. Meaning nun, mga minamahal, palubog na po. Paano ba namang hindi lulubog? War on drugs issue, Farmally issue, Pogo issue, corruption issue, West Philippine Sea issue. Ang dami nilang issue, mga minamahal, diba? Tapos susundan pa ng anak niyang spoiled brat. Ako, Diyos ko. Diba? Maganda yung binitawan niyang salita, mga minamahal. Continue. kung karapatan ang ating mga halal na opisyal na umastang, parang masasakupan niya lang ang mga kinatawang ng taong bayan. Pang-apat, paulit-ulit niyang sinasabi, I will defer to the wisdom of Congress. Pero hindi naman po ito totoo. Kasi kung totoo ito, sasagutin niya mga tanong ng mga mambabatas, lalo na sa issue ng confidential funds. Tama. Naalala ko last year, kinausap namin si BP Sara at ang kanyang mga trusted aides tungkol sa 2024 budget. Sinabi niya noong, ituloy niyo yan, meaning yung confidential funds, dahil kaya niya daw ito i-justify. Mabuti na lang at hindi namin itinuloy. Kung hindi, magsisisi kami dahil ang pondo ng taong bayan ang pinag-uusapan dito at tandaan, COA at hindi Kongreso ang nagsasabing mali ang paggamit ng 73 million sa 125 million confidential funds na ginamit lang sa loob ng 11 days. Talo Misuse yun, mga minamahal. Yung tables, chairs, yung fees sa mga, basta madami siyang pinaggastusan na hindi mo talaga lubos maisip na ganyan lang, tapos ganun kalaki. 'Di ba, mga minamahal? Yan po yung tinatanong sa kanya na hindi niya masagot ng maayos. So, continue. po dito
ang pondo ng Napoles Fund Dinaig pa. ng 60 days. Ito po, 11 days lang. And ngayon, bibigyan pa ba natin siya ng 2 billion? Correct. Na pang gagastos daw sa mahihirap? Ibigay po natin. Yung 2 billion na tinutukoy niya dyan, guys, is yung mga proposal budget niya is same lang din sa mga ibang agency. Katulad sa DSWD, diba, sa DOLE. Same lang din. Kumbaga yung, ano sa tingin mo, yung DSWD hindi nagtatrabaho, yung burial assistance, medical assistance, ganyan-ganyan, o yung food assistance. Ano sa tingin mo, yung ibang ahensya hindi nagtatrabaho? Ang mangyayari dyan, mga minamahal, double funding yan. May fund ka, tapos may fund din sila. Which is, kung pwede namang yung mga, kunyari, medical assistance, ibigay na lang sa, sa DOH. O yung food assistance, ibigay na lang doon sa sa DSWD. Tapos yung OVP mo manghihingi na lang sa DSWD ng kailangan mong budget, kasi sabi mo nga mayroong lumalapit sa iyo. So bakit hindi na lang ibigay sa DSWD, tapos i-write down mo na lang kung magkano yung kailangan mo para sa DSWD ka na lang humingi ng pondo. Same din sa burial and medical assistance. Pwede kang humingi doon sa DOH. Pwede kang humingi doon sa 'di ba? Kung ano pa mang ahensya yung same na gustong ipatupad diyan sa OVP, pero ayaw niya, mga minamahal. Gusto niya meron siya separate na pondo. Like, paano 'di ba? Hindi natin magets kung magkakaroon ka ng separate funds. Ano yung tingin mo sa mga ibang ahensya hindi nagtatrabaho? Nagtatanong lang ako. Mga minamahal, continue. Ito sa tamang ahensya. Huwag po nating ayahan na waldasin na naman ang kahit pisong sintimo Tama. na dapat natin bantayan. Tama. Politika daw ang dahilan ng umano'y panggigipit sa kanya ng Kongreso. Nanonood kaya siya ng budget hearings, nakikit and answers na kinakaharap ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para i-justify ang kanilang budget. Why should the OBP be any different? Especially napakagaling magwaldas, maglakwatsa, at mangurakot. Malinaw. Hoy, real talk yun. Napakagaling maglakwatsa, mangurakot. Alam nyo kasi, if we will compare the previous administration, especially the OVP, nasa parte ni former Vice President Leni Robredo, there is a very, very big and huge differences between the both. Mga minamahal, the OVP of former Vice President Leni Robredo, maliit lang po, gamay dito ang kanya confidential funds, but still working and functioning very well. Not unlike the Office of the Vice President now, the OVP, grabe, so much, malaki, dako, madami ang funds na hiningi niya, and still parang kulang pa din. 'Di ba? So, ang grabe maggasta ng pera ng taong bayan itong ating VP. And yet hindi naman productive yung OVP niya. Not unlike dito kay former Vice President Leni Robredo, gamay lang yung budget niya but still working and functioning well. Kahit maliit, mga minamahal, pinagkakasya niya. Although hindi nawawala yung corruption diyan, sabi na lang natin na may naibubulsa para walang masabi yung mga DDS. Pero mga minamahal, mas madami pong nagampanan si VP Leni noon. Not unlike dito na corrupt talaga. 'Di ba? Malaki yung pondo. Saan napunta yung pondo? Saan? Hindi niya nga kayang i-justify yung pondo niya . Sunog na sunog siya, mga minamahal. Kaya hindi na siya umattend. 'Di ba? Kasi alam niya susunugin siya. 'Di ba? She may not like my answer. Ay, Diyos ko, pusit. Diversionary tactic ang video message ni BP Sara. Tulad ng tatay niya, gusto niyang ilihis ang usapin sa tunay ng isyong kinakaharap niya. Ayaw niya kasing magpaliwanag. 125 million confidential funds spent in 11 days at nagsabi mismo ang COA na mali ang paggastos nito. Kung bakit kulelat ang mga batang Pilipino sa math and science sa ilalim ng panunungkutan niya bilang DepEd Secretary. Kung bakit
sirang gatas, may insekto, at inaamag na Nutriban ang pinamimigay sa mga mag-aaral. Kung bakit malala ang korupsyon sa DepEd at palpak ang kanyang panunungkulan dahil tamad at hindi siya pumapasok kahit minsan sa Department of Education. At higit, yan mga minamahal yung sinasabi ko sa inyong laging nakaasa si Vice President Sara Duterte sa USEC and ASEC niya. Kaya nga pag tinatanong siya, my USEC will answer that, my ASEC will answer that. Di ba wala siyang alam? Kasi pundo lang yung pinasok niya doon. Mantakin mo yung mga Nutribans na bulok, pinapakain mo sa mga bata. Buti nga hindi na food poison yung mga bata eh. Buti na lang, pasalamat ka, walang naireklamo nga food poison dahil sa mga bulok. May mga insektong tinapay na pinakain mo. Tapos mga nawawalang gatas. Kaya kulela tayo sa PISA eh. Kasi yung pinapakain mo, imbis na healthy, napaka-unhealthy. Diba? Healthy food sana, pero healthy ba yung may amag? Ha? Healthy ba yung may amag mga minamahal, yung may insekto? O kung ipakain namin yan sa'yo, ano yung magiging reaction mo? Kung ikaw na may anak ka, ipakain sa anak mo yung nabubulok na pagkain yan, ano yung magiging reaction mo? Di ba masakit? As a parent, parang ganun, masakit yun mga minamahal na yung anak mo na tawag dito, mahal na mahal mo yung anak mo. Di ba? Tapos, hindi mo nga nilalapitan sa putik yan, hindi mo nga hinahayaang masugatan yan, tapos pagdating sa public school, papakainin mo ng bulok? My God, VP! Kunting kahiyan. Kunting kahiyan lang. Continue. sa lahat kung bakit sa gitna ng lahat na kapalpakan at katiwalian, ito ay dapat siyang pagkatiwalaan pa ng 2 billion sa 2025. Briefing suspended. Okay. So, hindi na siya dapat pagkatiwalaan. Yan po yung real talk na ginawa ni Congressman Elizalde ko. Diba? Angas, no? Yan yung gusto natin, yung real talk. Hindi katulad ni Marcoleta na may pinagtatakpan. Diba? Ay, grabe. Sunog. Hindi natin alam kung hanggang saan yung pinaka-highest peak ni Marcoleta. Ito yung magpapalubog sa'yo, Congressman. Ito yung magpapalubog sa'yo. Dati matalino ka. Dati inaasahan naming maayos ka. Kala namin dati matino ka. Yun pala. Ay, nako. Iba nga naman. Magkano ba yung kolekta dito? Congressman Rodante Marcoleta. Magkano ba yung TF? Ako'y nagtatanong lang kung merong TF. 'Di ba? Magkano yung bigayan? 'Di ba mga minamahal? Anyway, yun lamang po. So it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.